Hey you guys! What's cooking? Welcome back to our channel. So, bare months na naman at usong-uso ulit ang mga kakaning pang Pasko. So, sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng special bibingka. Kung gusto nyong matuto kung paano ito gawin, just keep on watching! Ito ang ating mga sangkap. For more details, please check description box. So una, meron tayong salt. Kung first time ninyo sa aming channel, welcome po sa inyong lahat. Don't forget to click subscribe para ma-notify po kayo kung meron kaming mga bagong uploads. We do upload every week. So, make sure that you scrape the sides of your bowl kasi meron pa yung mga naninikit na powders just so ma-incorporate siya ng maayos. So, continue lang din ang paghalo, hindi naman ganun katagal, hanggang maging smooth na ang ating mixture tulad nito. So, once na ganito na ang stage niya, ready na ito para ilagay natin sa ating container for baking. So, ready na siya ilagay sa ating container. Yung ginamit ko dito is yung aluminum foil at nilagyan ko siya ng banana leaves. Yung banana leaves po pala natin ay kailangan malinis at saka pinadaan sa apoy para maging soft siya at hindi madaling mapunit pag minolden nyo na yung leaves dyan sa inyong container. Hindi naman talaga siya necessary, pero syempre, pagbibingka, diba, yung nasa isip natin, meron talaga siyang dahon ng saging. So, kailangan natin maglagay. Pero, nasa sa inyo na yan, pwedeng idiretso nyo na lang din sa container. Ginawa ko lang yan para mas maganda tingnan. So, buhos na natin ang ating mixture. So, sa isang container, I placed in 1.5 cups of mixture. Now, depende na yan sa inyo kung gaano kalalim ang container ninyo at kung anong container ang gamit ninyo. Pero for me kasi, tinansya ko na maging 3 siya. So, ang ginawa ko ganyan, nag-adjust lang ako. Tapos, merong konti yung isang maliit dyan. So, tansyahin nyo lang ng maayos at i-make sure na ni-note ninyo ito para sa inyong costing. So, ito ang sabi ko na maliit lang ang napagkasya kong batter. So, actually, pwede mong gawing 3. It just so happens na nasobrahan ako ng lagay sa iba. So, after that, maglagay na kayo ng inyong grated cheese. Na bakit nauna ang grated cheese? Para hindi mabilis lumubog yung inyong salted egg. So, continue nyo lang ang paglagay ng grated cheese. And then, after pag matapos na kayo, isalansan nyo naman ang salted egg. So, ang technique dito, kung
pwedeng manipis ang pag-cut ninyo ng salted egg, mas better. So, habang ginagawa nyo ito, make sure na yung oven ninyo ay naka-preheat na sa 190 degrees Celsius ng 20 minutes para diretso na kayo ng salansan or pasok sa oven ninyo pag ready na ito. Bake in the oven for 25 minutes at 190 degrees. So, ayan, luto na ang ating mga bibingka. So, ang gagawin naman natin ay maglagay tayo ng glaze sa top. So, ang melted butter, around 3 teaspoons. Tapos, tinansya ko lang yung ating condensed milk. So, para hindi masyadong matamis, pero yung may hint ng milk at saka sugar. So, minix ko lang ng maayos. And then, after that, kuha kayo ng pastry brush. And then, ipahid nyo sa top ng inyong special bibingka. Ang paglalagay ng glaze actually is nakakatulong siya para mas maging maganda ang ating produkto at syempre naman nakakadagdag din siya sa lasa at sa sarap ng ating special bibingka. So after natin pahiran ng glaze, of course, cheese na naman. Well, optional ito, pero ako kasi mahilig ako maglagay ng cheese talaga. Ever since nung first video natin, may cheese na. So, mahilig ako sa cheese at saka talagang swak na swak ang combination ng maraming cheese sa ating special bibingka. So, continue lang natin ang paglagay ng glaze hanggang matapos tayo. So, itong maliit naman, ilagay natin sa napakagandang container na actually is from Casabella PH. I-link ko sila sa baba. Hindi po ito sponsored, pero talagang natuwa lang ako sa quality nito at saka sa ibang products nila tulad nitong spoon, knife, and fork na gold. So, if interested kayo, check description box. Now, try na natin i-slice ang ating bibingka. As you can see, super soft and fluffy ang ating bibingka. And sa loob, moist din siya. Hindi siya yung dry na parang makunat na kind. So, ayan. Ayan na ang ating bibingka. Now, sa mga nagbabalak na magbenta, ito ang ating container. So, tin foil ito at meron siyang cover na ganyan na clear. So, presentable tingnan and pwede niyong lagyan ng sticker in between. So, eto naman ang ating costing. So, depende yan sa lugar ninyo kung magkano yung mga presyo. Pero sa akin, ito ang sample ng costing ko. So, ang ating initial na puhunan ay 180 pesos. So, makakagawa na kayo niyan ng 3 pans. At saka, kasama na din dyan ang gas at labor. After that, tingnan natin ang ating cost per pan. So, ang isang pan ay 60 pesos. Plus the packaging, yung foil is 16 pesos. So, ang total cost is 76 pesos. Now, magkano ba ang bentahan? So, depende din yan sa lugar ninyo. But you can sell it for 125 pesos. So, ang ating profit or ang ating tubo is 54 pesos kada pan. Hindi na din masama. So, kung mag-target kayo ng 10 per day, may 540 pesos kayo. Pag 30 days naman ay 16,200 pesos. So, nasa inyo yan, sipag at tiyaga at diskarte. At kung meron kayong natutunan sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe for more delicious business recipes katulad nito. I'll see you guys in our next video. Bye!